Shall we start? Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa ating pong Thursday class. Katatapos lang po natin matapos yung talakayin, yung pong The Doctrine of Christ o yung tinatawag na Soteriology. Ngayon po ang atin pong pag-uusapan, The Doctrine of Angels. Ang doktrina patungkol po sa mga anghel. So pwede po tayong manalangin muna. Pastor Nards, open us in prayer. Lord, maraming salamat po sa patuloy na gumilayan sa araw na ito. Salita, ito paggamit sa ministry, pagkaganap ng pamilya ng salita. Huwag po kami ng tayo ng karunungan, kami lalalim sa alaman. Maraming salamat sa buhay ng bisag ng utos ng noon. Yes. Ama, lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So makibukas po kayo sa aklat po ng Hebreo or Hebrew chapter 1 verse 13 hanggang verse 14. Isa po sa mga account na nagtuturo patungkol po sa mga angel. So, ang sabi po diyan, Tagalog nga po, pakibasa. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mo anghel, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel? Kung ganon, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Amen. But to which of the angels has ever said, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool"? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? So, ano po yung mga angel? Kailanman hindi raw sinabi sa mga anghel, kahit sinong angel. Sino yung mga kilalang yung angel? Si Michael, si Gabriel, di ba? Hindi po sinabi sa kanila, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool." Ang mga angel daw po, they are ministering spirits. Saan sila nagmi-minister? Sila raw po ay sinugo. Amen. Sinugo for what? Anong purpose? Para tumulong. Para tulungan or to minister sa mga nakatanggap for those who will inherit salvation. So sila pala yung parang nag-guide, gumagabay doon po sa mga magtatamo ng kaligtasan. So, ibig sabihin, pagka nagpipreach tayo, nagsishare tayo ng Word of God, lalo na connected sa tinatawag na salvation, nandiyan sila na nagmi-minister, nandiyan sila na gumagabay o pumapatnubay. So, yun po yung kanilang mga gampanin. Sabi nga, there is a lot of interest in the subject of the unseen world. Lot of interest, Maraming mga tinatawag na, humahatak sa subject o mga pagtuturo about the unseen world. Kasama po sa mga unseen world ang angel, And there is also a lot of false teaching that has been arisen relating to this area. Marami rin daw po mga tinatawag na mga false teaching o mga maling pananaw connected dito po sa subject na ito na ating po pinag-uusapan. And specifically, the doctrine of angels. And many false cults have come about because of a claim regarding the appearance and revelation from an angelic visitor. The best way to protect ourselves from the false is to study the truth. Amen? The best way para maproteksyonan po natin o malaman natin ang mali, aralin natin ang totoo. So, we must study what God says about angels and their
function. Amen. Roman number 1. What is an angel? Sa palagay nyo, ano po ba ang ibig sabihin ng angel? Marami po kasing mga pakahulugan pagdating sa angel. Generally speaking, the term angel can be applied to an ambassador or a messenger, deputy or minister. Ano na po ang isa sa kahulugan? General speaking, yung terminology na angel, yun pala ibig sabihin ambassador or messenger. Ano po? So, or minister. Ibig sabihin pwede ka palang tawaging angel. Angel FB, pwedeng ganun. Ambassador na. Ambassador. Same as ano rin. The term is used of human messengers. Yung terminology pa yan, ginagamit pala, no? As yung mga human messengers. Kaya yung mga pastor, pwedeng tawaging angel. They were angel. Ibig sabihin human messengers. Basa po, Luke 7:24a. Welcome po sa mga nasa online dyan. 7:24 ng Lucas. Good afternoon po. Habang papaalis ang mga sugo, nagsalita siya sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo pumunta sa ilang? Anong ibig ninyong makita? Isang halamang tama. 7:24. Okay, sabi Isang po. halamang tamo na inuugoy ng hangin. Okay, sabi sa English version. When the messengers of John had left, he began to speak to the crowds about John. What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind. Yung sinabing, when the messengers of John. No? So, yun po yung When the messengers of John had departed, he began to speak to the multitudes concerning John. The word messenger. Ibig sabihin pala nun, angel pala yun. Ano po? Yung messenger na yun. Ginamit din niya sa ikalawang bahagi. The term is used of the prophets. Haggai 1:13. Nang magkagayoy, nagsalita si Haggai, nasugo ng Panginoon ayon sa pasugo ng Panginoon sa bayan, na nagsasabi, ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon. Amen. So, then Haggai, the Lord's messenger. Kasi maganda sa English version. Si Haggai daw po, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people and saying, I am with you, says the Lord. Amen? So, ikinabit sa propeta. No? Kasi isa po sa terminology ng angel ay messenger. Yung mga tagapangaral. Pangatlo po, the term is used of John the Baptist in 7:27 ng Book of Luke. Pakibasa nga po. Luke 7:27. Ito'y ang tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng inyong mukha, na maghahanda ng inyong daan sa unahan mo. Amen. This is the one about whom it is written, behold, I sent my messenger, referring to John, John the Baptist, ahead of you, who will prepare your way before you. Another one, the term is used of satanic messenger.
2 Corinthians 12:7. Basa. Ano po yung number? Number 2, prophets. The term is used of the prophets. Number 3 po. Number 3, the term is used of John the Baptist. Tinawag siyang messenger. Yung termino, ginamit din sa mga satanic messenger. 2 Corinthians 12:7. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. A messenger of Satan to buffet me, lest I have exalted above above measure. So, hindi porket nakabasa po tayo ng salitang angel, huwag natin isipin na ito yung may pakpak o spiritual being. Yan na naman, pumapasok na naman tayo doon sa ganong mga proper interpretation. Di ba? Siyempre, nung araw, pag nabasa natin angel, iniisip natin, angelic being na, spiritual being. Pero isa pala sa terminology na yan. Yung tao pwedeng tawaging angel. Ano po? A messenger of God. Isa pang patunay. Revelation chapter 2. And 3. Nagsimula po sa chapter 2 verse 1. Sabi ron, to the angel of the church in Ephesus, right? Oh, kanino naka-address? Hindi po direct sa church ng Ephesus. Amen? Revelation chapter 2 verse 1. The written address to whom? To the angel of the church in Ephesus. Not directly to the church of Ephesus. Yung messenger na magpapadala. Kung ano sinabi. Di ba? Nung araw, natin, direct no? Sa church ng Ephesus yan. Tapos sa, ito'y pangitain, di ba ni John? Kumbaga nakatoka to. Nakatoka May to nakatokang angel sa Ephesus Church. sa church ng Ephesus. So, sino yung angel doon? Di ba? Angelic being ba? Yan na naman ang issue doon, no? O human messenger. Human messenger. Di ba? Pangalawa, tinan mo, sa verse 8 ng Revelation, and to the angel of the church in Smyrna. Right. Naka-address Angel of the church. Ano ito siya? Isa lang amin. Yun nga yung gusto natin masagot diyan eh. Is it literal angel o human messenger? Human messenger. Ang sabi Bishop ng iba, yung daw messenger dyan, na sabi angel, is the human messenger. Yun nga. Human messenger. Ibig sabihin, yan yung mga naging sa 7 churches, sila yung naging mga pinuno sa panahon na yun. Para sa kanila yun. Ayun, may Hawa, mga sabi nila sa Paul, sa Epeso, o ibang mga naging tumayo mga naging sa bawat churches hanggang sa Ismail. Oo. Tuloy natin. Pero kasi lahat yan halos eh. Verse 12. And to the angel of the church in Pergamum. Right. No? Tapos nagpapakilala si Kristo kung sino siya. Di ba? Tapos yung evaluation niya sa church. Di ba? At kung paano ang gamot. Di ba? May mga ganoon eh. Pagdating ng verse 18, and to the angel of the church in Thyatira. Yeah? Chapter 3. And to the angel of the church in Sardis. Verse 14. Chapter 3, verse 14. To the angel of the church in Laodicea. No? Kita niyo, naka-address? Ngayon,
Is it literal angel, spiritual being, or the leader of the church in every particular churches? Leader yung bishop, human. Leader yung mga leader dito. So, Kasi write these things, isulat mo to. right, di ba? So, mas malamang, no? Kahit ako, para sa akin, hindi yan literal na angel na mayroong mga pakpak o spiritual being. Sa iba kasi, They are human messenger, the leader of the church for that particular church. No? And to the angel of the church, agape. Oo, ikaw ang angel doon, di ba? Tapos, di ba tayo tagapagpadala ng mensahe? Gagawa tayo ng sermon eh. Kasi yun din yung meaning dito. Ikaw magpapahayag eh. So, bawat churches merong angel. If you are the pastor of the church, tama ba yun? You are the angel of the church. Hindi lang makarecognize. Di ba? Tayo yung tagatanggap ng mensahe, tayo yung tagapagpadala, pagpapahatid, naghahatid ng mensahe. Every angel of the church. Amen? So, kasi nga, hindi porket angel, nabasa natin angel, nung una alam natin, spiritual being yan. Maaaring cherubim yan, di ba? O archangel yan, o cherubim, seraphim, di ba? Mga angel, di ba? Different angels. So, letter B. Meron kayong reaction? Meron bang doon? Sige Meron bang isang particular word doon sa Hanay 9, chapter 2 ng Revelation na malaki ang posibilidad talaga na ang tinutukoy na angel dito ay human messenger. Leader. Meron bang word aside from doon sa binanggit yun na write this letter to? Posible yun, kasi letter. Right. Ang letter para lang naman sa tao yun. Yes. At ang Saka yung magsusulat ano, Pero yung meron pa bang isang word na po pwedeng define sa angel as human messenger? yung nasa unan. ito yung Nasa unan po, Pastor, sa what is an angel, binigyan niya ng meaning, 1, 2, 3, 4. Ano po Luke pinakita niya? 7:24, tinawag po na human messenger yung po mga mensahero ni John the Baptist, mga aliporis niya. Si John the Baptist mismo tinawag din siyang Chapter 7 verse. human messenger. 7:27 ng Ito Luke. po, Luke. Pastora, what is an angel? Number 1, andyan po. Ayan po. 7:24 at saka 7:27. 1:13. Patungkol kay John the Baptist naman po yun. Pero Hindi, ang tinutukoy ko dito sa Revelation lang, Revelation in context. Kukuhanan po muna natin sa context. Yung context to. Kasi ito sa Revelation ay ano siya, symbolic masyado ang mga terms dito. Lampstand, candlestick, tapos bumanggit ng angel. Meron bang term dito na nagbibigay? Meron ba in context sa chapter 2 na ang angel na tinutukoy dito ay katulad ng tinutukoy doon sa Luke? Pwede siguro yung right letter to the angel, posible siguro talaga yun. Sa angel. Kasi tinanong ko si AI, tatlo daw ang pakahulugan dito ng mga scholar. Isa na yung human messenger. Pero dahil nga very symbolic, meron din iba na nagsasabing kahanay ng lampstand, ng golden candlestick, na ito ay spiritual, yung spirituality ng church na yon ang tinutukoy daw, hindi human messenger. Kung pagbabasihan daw yung pagiging symbolic ng chapter 2.
Ano lang, Kaya thought lang, para lang mag-isip. Kaya nga symbolic, ibig sabihin kasi ang literal, angel talaga na spiritual. That is the literal meaning. Pero dahil ito ay revelation, apocalyptic, more on symbolic. Dahil symbolic siya, meaning to say, that is not a literal angel, there is another meaning. And mas marami yung pong mga paniniwala na yan ay mga human messenger. Kalaga, human representative Oh, or human leader representative of every of churches. each church. Maraming ganun ang ano. At sa akin, diyan din ako na naniniwala. Tama pa rin si Manalo. Ano siya? Oh, Angel. Angel. Oh, kaya lang, merong satanic angel. Merong satanic messenger nga lang. Di ba? Kasi ganoon din, no? Sa 2 Corinthians 12:7, yun ang sinasabi roon. Okay, letter B. Kasi pinakita rin dun, Bishop, sa Revelations na nirebuke ng ating Panginoong Jesucristo yung mga Yung churches. yung phrases na ginawa niyang gamit yung angel sa bawat churches. Pero ang punto sa pinakita rito kasi yung mga nag-share ng mga false teaching, moral compromise at saka faithfulness, repentance. So ibig sabihin, tao talaga ang pinatutukuyan dito. At ayon daw dito, marami naman daw pong Bible scholar na naniwala na ito ay human. Human messenger. Majority talaga. Yun ang pagkakasabi. Pero nung hindi pa tayo nag-aaral, Angel po yan. di ba? Opo. Nung hindi pa natin pinag-aaralan yan, ang paniniwala natin, literal angel, yung may mga pakpak. Di ba? So, spiritual being. Yun kahit ako, yun din ang alam ko noon eh. Yun eh. To the angel of the church eh. Ako Bishop, no, hindi ko siya, binasa ko lang siya, yung angel, hindi ko binigyan kasi. Hindi mo siya Sure ako eh. sinisipat as angel na spiritual. Inaaral ko yun. Hmm. Kaya ginawa ko, nagkaroon ako ng collective ng mga sa mga pastor. Bago ko siya na-establish. Okay, tuloy natin. Letter B. Specifically, speaking, an angel is a finite, spiritual, and celestial being. F-I-N-I-T-E? Finite. M-I? F-I-N-I-T-E. F-I-N-I-T-E. Finite. Finite. Parang binili. Finite. Yan daw, ano? Basa po, Matthew 22:30. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. Sino tinutukoy? Yung pong mga taong muling mabubuhay na mapupunta sa langit. Ano sabi roon? Sila raw po ay magiging katulad ng mga anghel. No? Wala na doong pag-aasawa. No? Doon sa langit, wala nang pag-aasawa. So, naalala niyo yung yung Genesis chapter 6 verse 4. Old Testament, mag-asawa. Verse 1 to 4. 'Di ba? Kaya nagkaroon Sabi ng mga doon giants. yung Son of God, no? Tsaka yung Son of Man nag-asawahan. Ang naging anak, Giant. Nephilim, mga higante. So, yun, ano na naman yun? Debatable na naman yun. Kasi paano makikipag-sex ang angel kung spirit sila. Tapos Eh, bakit? sabi rin na walang kasarian. Dito, oo. Pagdating sa langit, yung mga tao raw na mapupunta doon, wala nang pag-aasawahan. Magiging kagaya ng mga angels doon sa langit. Ibig sabihin, ang mga angels hindi po pwedeng mag-procreate. No? O manganak, o dumami, o madagdagan.
Hindi sila nadeklara ng ganun eh. Di ba? Kasi created lang sila ng Diyos na Just to hindi minister. katulad sa tao. Eh bakit sabi ng ibang mga interpreter sa Genesis chapter 6 verse 4, 1 to 4, Mali sila doon dito. Kasi ibang context na yung... mga angels na bumaba mula sa langit. Yun yung ano, yung kasama yata ni Lucifer. Oh, ano ba? Parang pinoses yata yung mga tao, something like that, ang mga ibang explanations. Hindi pa rin pwede. Oh, ito ba yung mga angels na hulog sa langit, Oo. nalaglag sa langit? Sabihin natin i-possess pa sila, ang genes pa rin yung tao pa rin. Isabihin ang human pa rin. So i-possess pa sila. Bakit nung ano, Pumasok sa tao. di ba nung ano nakakita na kayo ng ina-exorcist, yung babae parang sinasapian. Sabi meron daw nagkagusto sa kanyang ano, spiritual being. Hindi nakikita ang tao. Gano'n kaya katotoo yun ano? O totoo ba yun? Ang nalulubi siya, ang totoo nun, diadala yung ano nila sa spiritual side. Kasi Bishop, Andito yung katawan nila is diadala. Kasi Kasi- ano ganyan Bishop eh. pagdating Sa sa ganyan, may kwento yung mga kamag-anakan ko dahil yung tiyahin namin namatay. Oo, ano? May nagkagusto. Nagkagusto sa kanya. Pero yung tiyahin ko maganda po talaga. Tapos namatay siya. Nilibing eh. Pero pag alauna, 2:00 ng hapon, sa ilog, may nakakita, naglalabas siya kasama may mga anak na. Ano mga ano? Oo. So, hindi natin alam kung gaano ka reality yung kwento. Kwento lang nila. Ito talaga totoo to. Kasi kapatiran namin ang nakasaksi nito. Yung babae nung pa sa bahay nila, napuposesyon. Oo. Tapos ngayon, gusto na patunayan. Interview niya. Sabi niya, paano mo nalalaman? Sabi niya, nararamdaman ko, sabi. At narinig ko, helicopter ang dala nila. Dito, gabi, mag-alas daw siya ng ating gabi, manugkukwentuhan sila. Sabi niya, dyan sa parting na, narinig ko yung helicopter. Yung babae, ano, parang tulog lang. Pagkatapos umangat, humiga. Namatay na. Hindi, humiga na siya. Yun lang. Hindi siya namatay. Talagang ano. Kaya nga katatakot ang Diyos ang ginawa nila eh. Every isang young people, Bisaya. Ang sabi, pahawa, Jesus! Instead na, ang ginagawa niya, siya sa pinapalaya, sa sobrang kaba. Pahawa, Jesus daw. Oh. So, tapos nung ano na, nung maano siya ng ulit, tinanong niya, ano nangyari? Sinundo lang ako. Sinakay sa kapatid, dala ko sa ano nila. Pero yung katawan nandyan. Yun ang kwento niya. As dead na. Ano. Kaya, Tapos meron din ako naging miyembro bishop. Ano, pag natutulog siya, nararamdaman niya may umahawak sa kanya. Pero pag titingin niya, wala. Tapos natutulog siya, minsan natutulog siya. Maramdaman niya pinapabuhaka siya. Gugulat siya, ginaganon niya. Pinag-pray namin yung lugar, yung bahay. Pero yung babae, hindi rito namatay. Hindi na rin. Kasi posibleng ano eh, na yung genes ba? Eh, genes ng Angel, ika-transfer mo. Hindi, kasi nangyari kay Mary. Gawa kasi ng Diyos yun. so, Kasi, that's May- hindi ano kaya, yung, di ba sabi sa langit walang pag-aasawahan, pag-aasawa. yung mga angels doon. Eh, nung ibinagsak, yung mga, kasi angels din naman sila Lucifer eh. Hindi, Nung ibinagsak sa lupa. kasi Ah, sa- binabasa sa ng ano, Genesis di ba? chapter 6. Limutan ko na yun. Inaano Genesis ko na chapter dati. 6 kasi. Limutan ko na lang. Ginawa nila Elisha. Di ba? Ano? Sa Genesis chapter 6, verse 1. Oo. 6-1 to 4. Ay, babalikan natin yan mamaya. Bishop, Oh. Bishop. Sir, ano atin? Yan. Angel Doon sa pinag-usapan po sa natin. Genesis 6, Opo, yung sons of God na tinatawag po dyan, maybe ito po yung mga living set. Ito po yung mga tao po sa atin, yung mga pinili na mga anointed one. Yung mga kumabalan ng Diyos. Kasi maraming speculation na anak daw po ng mga fallen angels, yung mga Nephilim. Oo nga. Malinaw sabi nga. naman ang sinabi ng Hebrew 1:5 na hindi tinatawag na anak ng Diyos ang mga anghel. Paano magiging sons of God yung mga angels? Eh, sabi sa Hebrew 1:5, hindi tinatawag ng Diyos na anak ang mga anghel. Kaya nga, ang ano po doon, maaari ito po yung mga living ni Seth, yung mga banal ng Diyos, ang Yung view, no? Yung mga view. Kasi wala namang body form ang ano eh.
pwede po nung nangyari, yung nabuntis po si Mary, Diyos po ang may kagagawan po nun. Hindi po yung mga kung anong espiritu. Oh, kaya ng Diyos yun, pero hindi ang angel, walang ganun kakayahan. Tanda natin, Satan has no power over you. Like that. Kung mangyayari man po yun, sana po nangyayari po until now. Pero Ano lang po nito? nakaka-still sila. Kaya kung may sumasayaw sa mga, sa ano yun, yung sinasayaw, di ba? Yung sa bando, pag babae, hindi mga anak-anak, pinapasayaw sila, nagkakanak. Oh. Ano ba, bakit? May still ng ano, may still ng ano. May still ng ano. May pasal na bakit ko yun kasi napag-aralan ko rin yung mga demons eh. Okay, mga They can give also blessings. yun. Kasi sabi nga, the thief come to kill, to steal, and to destroy. Ito ang kwento. Parang- Ito ang kwento ng bandong totoo. Ito. Oh. Di ba mga pare doon? Tsaka ano eh, may mga napapanood din May ako. dumating doon na hindi nagkakaanak. Ito kwento totoo ito nung kasama namin sa trabaho. Pag may nagkakaanak, ay hindi nagkakaanak, pupunta ron. Masayaw. Ang bando. Sayaw-sayaw. Yung Ah. lalaki, pagkagabi yung lalaki, hiwalay. Ah. Yung babae sa ibang kwarto. Ah. Papasukin pa din. Sinisipingan na iba. Yung pala ito. Oh, kasi bawag yung lalaki. Kaya namabuntis talaga eh. Di ba? Kung siya May ritual. yan eh. Eh, natawa ko eh. Kaya pala, kaya ba kahit ba si, ano, si lalaki, Mga anak di ka. pala, nagkaanak ako, di pala, kay father. Bakit ka mukha nito? May salisi pala, may salisi. Pero nga Ano yung Kalokohan yan. Legit yan pasal ha? Ay, dati natin sabi Minsan nakakapagtaka rin, may mga question din. Kasi before, Mm. yung nga yung ano eh, yung dating, di ba, may involved ka sa mga spiritual warfare eh. Yung nga yung Oh, yung yan. Sa spiritual warfare nga. Last na experience ko, may dinala dyan sa bahay. Ano, parang second cousin ng wife ko. Eh, ang tagal ko na kasi nung sa Batangas ako, dami kong experience, hindi ko na kayang ikwento isa-isa yung lahat eh. Kaya parang may marami ako na-encounter, mostly talaga pag mga kabataan, emotion lang. Talaga binibigyan ka rin ng wisdom ni Lord. Meron nung ano, halos maghapon. Totoo yun, talaga yung mga, di ba, natin, nung panahon natin na early 2000, yung mga suka-suka na yan. Oo. Talaga nakita ko, Ganun. nadetect ko lahat, it's all deceiving talaga. Kaya talaga nung ano, sabi ko Lord, story po. May gano'n, repentance ko, baka hindi mo naintindihan dahil bata ka palang pastor noong time na yun. May mga chances na ano, pagod ka na parang ano mo kumbaga, magkakaroon kayo ng deliverance sessions. Tapos gabi, tatawag sa cellphone mo, pinapahatid ko na sa mga leader sa youth. Tapos biglang nagwawala na naman daw, tubuhan doon. Pagod na parang, sabi ko, iwan nyo. Nakaisip ako ng gano'n, sabi ko, iwan nyo na lang. Sabi ko ganyan. Tapos alam nung iniwan, sabi ko, hintayin nyo ako. Kaya doon mo nakita. Ano lang, nagpapabebe, papansin. Mental illness. May mga ano pa. Kaya nung time na yon, kasi ma-overwhelm ka rin. Pag bago kang pastor, ma-overwhelm ka. Kasi nakikita mo parang, uy, kakaiba to, ibang klaseng ministry to. Kaya nga sa Batangas, nakilala ko to, may mga dinadalang tagaban. Uy, dito ho ba nakatira yung pastor ng manggagamot? Diyos ko, sabi ko parang di na normal buhay ko. Di na normal ang buhay ko. Tapos, yun, nung time na yun, nung may kami dito, binigyan ako, pastor, baka pwede dito ka na mag-ministry. Dito na. Ayoko na talaga nung sabi ko, Lord, ayoko na ng ganitong ministry. Kasi kahit hindi ka na normal eh. Parang talagang, pag chine-chase mo talaga yung ganong gawain. Tapos may mga natin pa ako, yung mga kilalang mga spiritual warfare, sila Richard India, may mga bupunta kami sa Los Baños. Ayun, sila, yung Dante Belus, yung mga Oo, nakasama namin yan. Ang sabi ko parang hindi na normal kasi minsan matutulog ka, magigising ka na lang, may makikita. Totoo talaga, may mga ganun talagang sitwasyon na kapag chine-chase mo talaga. Oo, ganun talaga. Kung baga pumasok ka sa mundo Seek nila and you will find. Tapos eto yun, lastly, na medyo talagang hanggang ngayon siguro, na topic natin itong about yung angel, kung nakikailan ba sila, kung hindi, may mga account din naman sa Bible. Pero siguro, yung mga views, tignan natin huwag tayo mag-close, baka nga, di ba hindi nga baka gano'n. May chances na dinala nga ng almost 5 years na may ganyan, wala akong gano'n ng ministry, ayoko talaga. Never na talaga sabi ko, dininounce ko talaga yung gano'n. So sabi ko, yung pagpapalayas pala sa mga demons, it's all about
kumbaga, sabi ni Paul na, di ba? Ano, binibigyan din tayo ng wisdom, hindi yung parang all the way ka na sasabayan mo sila. Talagang lulukuhin ka, napaka-deceiving talaga, sobrang deceiving, papaguring ka talaga. Yung last, dinala nakaban. Sabi ko, ano na naman, di kinabahan na ako, lakas ng ano ng dibdib ko. Sabi, nandiyan po si Pastor. Naku, nakaban yung asawa niya, nung pinsan ng wife ko. Ano, kasama yung tatay niya sundalo captain na rin atay, nakakap-akap, tapos yung nanay. Dahil nga raw ilang buwan na pinapakialaman daw nung sa likod bahay nila kasi yung natiran ata may nagkambala. So, ang pinagtataka ko lang doon, nung tinignan ko sa van, naka-short lang makinis yung dito niya. Tapos hawak ako ng tatay, di kinausap ko lang yung lalaki, syempre, ano bang nangyari? Gano'n, ano mo, bakit ba? Tapos nagsisigaw na, sabi nung tatay, nandito na yung kasi parang nakita ko yung dito niya, wala namang hawak-hawak kong kamay niya may biglang nagkaroon ng kalmot dito. Yung dito niya, yung dalawang legs niya. At pinapakialaman daw nga siya ng espiritu niya. Yun yung medyo, related yun sa akin. Kaya medyo, Kasi nakita mo, wala namang siyang parang kalmot, hindi nagkaroon kalmot. Tsaka hindi, related sa topic natin na nakikialam ba sila kasi nga yung mga son of Nephilim, mga ganun. Medyo, siyempre related yan dyan. Siguro, case to case scenario, don't know. Kaya kailangan din ng discernment yung ganyan Tulad ng nakarami, dati may nagwawala daw, sinasapian daw ng ng demonyo, ganun. Kinakasaw daw nila. Dinala dito sa church. Nung tinignan ko, sabi ko, hindi sapi yan Nakadrugs yan. May sapi pa Nakadrugs. May sapi. Sapi ng drugs. Sabog yan Kaya kailangan mo rin kasi wala kang alam, kastal ka rin makikisa ka rin. Alayasin mo demonyo sa kanya Diba? Yun pala addiction no? Spirit of addiction ng Tapos, nakala na. Spirit of drugs yun, Bishop. Parang lasing. Iba lalo na. Hindi lang, alam ko magpasa tayo nasa tayo dito. Okay. Ano lang, gusto ko lang i-clarify itong tungkol sa human messenger. Ulit, hindi ako makikit over. Ano lang, nagtatalo lang sa isip ko. Gusto ko lang i-clarify sa atin kung nagkakaisa ba tayo. Base kasi sa basa ko dito sa kung i-exegete ko yung mga terms na ginamit dito at saka yung mga salaysay sa 7 churches, 7 angels, ang tinutukoy ba na angel dito yung pastor ang sinusulatan, hindi yung church? Tingnan niyo yung context. Ano yung context? Base sa pagkakasabi kasi ng bawat verse, bawat church, To the angel. to the angel. Of the church. Ang sinasabihan dito, ang may problema dito si Lord sa kanila, hindi sa church, kundi doon sa pastor. Kung ang tinutukoy dito na angel ay pastor, yung pastor ang nire-reprimand dito, hindi yung church. Tama ba? Yung letter address sa pastor. Yung pastor yun. Yung pastor ang siyang magbibigay ng mensahe doon sa church. Kaya nga po pinaklarify ko kasi ganito ang sabi sa 1:20. Chapter 1, verse 20. Binalikan ko na kasi siya ngayon lang. This is the meaning of the mystery of the 7 stars you saw in my right hand. NLT ito binabasa ko. In my right hand, and the 7 gold lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches. And the 7 lampstands are the 7 churches. 7 churches. So kung yung letter na yun ay patungkol sa church ng Laodicea, for example, na nanlalamig, sasabihin niya dapat, write this to the lampstand in Laodicea. Kung ang pinatutungkulan ay yung church, yung kongregasyon. Pero alam ko kasi sa mga pinagdaanan natin lahat, maraming pastor ang nanlalamig, maraming pastor ang naging materialoso. Kaya kung ang tinutukoy dito ay write this letter to the angel, hindi naman sinabing through the angel
of the church in Ephesus, in Pergamos, in Laodicea. So kung write this letter through, padadaanan lang kay pastor, pero ang pinagsasabihan church. Oo. Pero ang sabi, write this letter to the angel, ang may problema dito, yung pastor. So, kumbaga, kung sinasabi nating pastor itong angel na to, Tapos andyan na yung content. Yung content. Andyan Kasi yung ang content. ang ano kasi may address naka-address kay pastor. Like for Correct. example, Angel of the Church. He Tapos he counts oo. responsible as representatives of the church. Bigyan natin, yung chapter 2 muna, yung isang context na lang, bigyan natin ng pansin. Chapter 2 verse 1 hanggang 7 about Ephesus. Chapter 2 verse 1 hanggang 7. Oh, naka-address kay Angel, Angel of the Church ng Ephesus. Chapter 2. Tapos sabi doon, the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 golden lampstand. Nagpapakilala siya. Sino yun? Si Kristo yun, Tama? So, tapos sumunod sa verse 2, I know your deeds and your toil and perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. So, merong di ba? Merong commendation na sinasabi ron, Tsaka merong rebuke o kaya merong pagko-correct. Sabi ng verse 3, and you have perseverance and have endured for my name's sake and have not grown weary. Ngayon tanong, kanino binabanggit ito? Kay Angel o leader ng iglesia o doon sa church? Sa kabuuan ng church? sa akin dito, kung i-interpret ko yung verse 2 and verse 3, ito yung tumutukoy doon sa pastor ng church, hindi sa church. Kasi yung mga binabanggit dito, personal na ginagawa ito ng mga pastor. I know that you don't tolerate evil people. alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang ginagawa mo sa bayan, personal. No? You have examined the claims of those who say they are apostles. So kumbaga, mga pastor lang naman gumagawa ng pakikipag sa mga talastasan ng mga sa ibang mga kapwa pastor So kumbaga, ang exegesis ko dito, ang tinutukoy talaga na angel dito ay yung pastor. Hindi yung church. Hindi. Ang church kasi susunod lang yan kung ano ang pastor Kasi yun nga rin po meaning dito, yung nagdi-deliver ng word of God is, yung messenger ang tawag niya is angel. So, tama po yung sinabi nyo na yung pastor. Kasi pagkakawika nandito, Tagalog, makita singular ginamit, nalalaman ko ang ginagawa mo, hindi ginagawa nyo. So, ibig sabihin, yung pastor po talaga, yung messenger. Kasi ang pagkausap personal Kaya ko binanggit niya kasi pupunta ako doon sa punto na madalas tinatapik itong message to the church, As a church. to the Laodicea church. Na ang nanlalamig dito, yung church, hindi. Yung pastor nila ang nanlalamig dito. Tama po yan. Ang lukewarm. Opo. Ngayon, lagi pinipreach ng pastor. Yung church. Kaya medyo, masyadong... Binibigay yung responsibility. Hindi. Kaya nag-identify natin, talaga bang pastor? Pastor, siyempre, sabi naman ng pastor, Hindi, damay na hindi naman tayo. na membro, hindi lang pastor. Maglalamig din talaga. Hindi, siguro, Yung grammar. speaking, it talks about leaders, no? Kasi personal lang ang dating Maaaring Personal ang dating, pero merong kasi ina-approach siya, pwedeng personal o pwedeng congregational. Ito, magiging ako halimbawa, chapter 2 verse 10. Ito, sabi ito, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison. Naging congregation ang subject. Some of you into prison. Hindi sinabing ikaw lang ang makukulong. Tingnan nyo, Tagalog verse 10, chapter 2 verse 10. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo
sa loob ng 10 araw, Bakit ginamitan ng plural? manatili kang tapat hanggang kamatayan. Diba? Si Bishop yun. Merong Yung sulat kasi is it possible na yung ano siya yung kumakatawan sa kabuuan ng iglesia? O merong isang interpretasyon na para sa kanya lang, kay pastor lang? Hindi, Bishop, ganito yun. Meron kasing leader di ba, Bishop? Pero tingnan niyo, sabi nun, write this to the church in Laodicea. To the angel of the church, write this to the church. May particular na recipient, pero ikaw particular na recipient, ipapaalam mo ito sa congregation. Yung kasi Bishop, parang magkakasulat dyan, para bang singular siya, pero Oo nga, may mga- plurality meaning. Parang ganun eh. Na, Parang siya yung kumakatawan sa kabuuan ng iglesia. Kabuuan. Pero para sa akin ng bishop, nagkaroon lang siya ng transitional. Oh, may mga From ganun. leaders going to the church. Transitional ang tawag naman. Not necessarily talaga. Pero ang tinutumbok talaga dito, una, leader. Tapos nagkaroon ng transition. Kasi ano yung mangyayari sa church kasi, siya yung mag-a-handle nun eh. Yung leader mismo na nandyan. Pipili ito lang yung mangyayari, pinapaunawa niya ito yung mangyayari. Ano lang yun. Pero ang mga mahalaga lang doon, ay certain angels. Yung messengers. Is not a literal angel. Oh, but the Ang first recipient, Tama. angel of the church. Leader of the church. The leader of the church. Diba? Tapos, itong leader of the church, Parang pinababa, pwedeng- no? Sa kanya, pinabababa. ito yung mensahero, ito yung ibababa mo. Walang ilaw. Parang ganun eh. Pakalahatan. So at least lumalawak tayo na hindi pala Yes, oo, hindi diba? literal no. Simple kasi ito literally addressed to the pastors. Yes. Kasi yung mga pastors na to, sila yung may malaking responsibilidad at accountability Yes. sa church na Yeah. The church na pinangawakan nila. Ano sila, yun yung Tama. church nila. Impartation. Totoo ba? Totoo ba yan? So kaya nga meron ano yung along the way nga, transitional tinatawag. Pero kailangan lang klaro sa atin na ang kausap dito ay yung pastor, Yes. hindi yung church. Yes. Ang nire-reprimand yung pastor nila, hindi yung Opo. church. Yes. oo. So malaki pala talagang ano. Kaya pastor sa church na. kailangan talagang himay-himayin talaga eh. Oo. Hindi yung basta-basta. Itanong mo sa iba, Oo. alam nila angel, di ba? So iba kasi Bishop, kung hindi nila aralin mabuti, lalabas kasi literal angel eh. Pero baka lalabas na, ito yung church natin, meron angel na nakatalaga. may ganun. Actually, ganyan yung understanding before. Na bawat church pala may nilagay sa Lord na angel. Ganun maging mind mo dito. Hindi mo nakuha talaga yung exit. Kasi baka nakuha rin nila yung verse na and he will give his angel to Oo. charge over you, to keep you. Oo. Di ba? Okay. Sige. Ano? Additional. Clarification lang naman po kita. Oo. Ayun, maganda yung ano, hindi para lalong paglilinaw eh, di ba? Para lalong maging malinaw. Kung mananatili siya sa depresyon, bahala siya sa buhay. Actually, every time that we will read the Bible, especially tayo mga pastor, God spoke to us. God sent His letter through the Word of God. Kaya, ano talaga? Ito, medyo talagang ano to, malalim na reminders to talaga sa mga pastor. Kasi biro mo, special guy, ikaw pala talaga si tayo. Kayo, pagbabasahin natin to pala. Parang may sinasabi na. Kaso nga lang, tama yung sinabi ni Pastor. Tayo naman, yung church yan eh. Oo. Iniiwas natin tayo. Pero Pero hindi naman alam talaga sa ang atin. unang-una kasi kapag ka ikaw ang recipient, ikaw ang unang-unang kinakausap. Parang you preach to yourself Oo. first before na mag-preach ka dun sa community. Tsaka pag So, nagkamali, ano muna yung aayusin ng Panginoon bago maayos. pag nagkamali kasi ang kahera sa SM, ang hahanapin mo supervisor agad. Asa yung manager dito? Pero nagkamali. Connect. Ganun talaga kalaki responsibility ng pastor. Kasi kailangan mahalaga yung grammar. Ano? Opo. Tingnan niyo yung grammar. Eh. Sabi nga sa chapter 3, to the angel of the church in Sardis. Tapos sabi niya, isulat mo. No? Tapos pinapasulat no? He who has the seven spirits of God. May mga ganun no? Tapos sa verse 12 ng chapter 2, to the angel of the church in Pergamum, write. Tapos magpapakilala siya. Tapos yun na nga, yung mensahe niya, yung ayaw niya, kung ano pinapagawa niya, di po ba? So,
Kaya, saan tayo, ano yun? Ang first recipient, angel of the church. Tapos, para sa kanya lang ba? Tungkulin niya na ipalam ito sa kanya nasasakupan. Hindi pwede i-keep niya lang yan. Pero syempre, siya yung unang-unang siya yung unang-unang dapat matransform o pinakatagpo. Okay? Letter B. Specifically speaking, an angel is a finite, spiritual, and celestial being. Yun na yun. Sa Hebrew, chapter 1, verse 4 to 7, sabi po doon, yung Tagalog, pakibasa nga. Na naging lalong mabuti sa mga anghel. Palibhasa ay nagmana ang lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Verse 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking pinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya ay magiging aking anak. Verse 6, at muli nang dinala niya ang pangalay sa isang kalupaan ay sinabi, at sabihin niya sa lahat ng mga anghel ng Diyos. Verse 7, na sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas na kapoy. Kulang yata yung sa 6, Pastor. 6. Tagalog Kasi sabi rito, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Hindi niyo po nabanggit po. Wala pa dyan. Meron. And, Ano yung version mo? uh, Ang balita ang Biblia. okay, so dito, kinaklaro, no? Sabi roon, kailanman hindi tinawag, no? O sinabi sa sino mang anghel na ano yon, Anak. maupo ka sa aking kanan. Tuloy natin, basahin ko dito. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. So, yun daw po. Ang Diyos daw po, sa iba't ibang kapanahunan, iba't ibang kaparaanan, nung lumang panahon, nangusap daw po ang Panginoon, kanino? Sa pamamagitan ng propeta. No? Sa mga Israelita. Tapos, has in these last days spoken to us by His Son. No? Sa huling panahon, sino naman na nangusap? Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. In the last days, He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds, who, being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. No? Sat down at the right hand of the Majesty on high, having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they. For to which of the angels did ever say, you are my son? No, wala, hindi niya sinabi sa sino mang anghel, ano? You are my son. Today I have begotten you. Ito ay para kay Kristo lang. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. So, that is the relationship between God the Father and our Lord Jesus Christ. Verse 6, but when he again brings a firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. Kita mo, ang Diyos mismo, no? Malinaw ang ating Ama sa langit. Ayan, habi ron let all the angels of God worship Him. Worship the Lord Jesus Christ. Amen? So, malinaw dyan na sinasabi, malinaw na Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. And of the angels, He says, who makes His angels spirits and His ministers a flame of fire.
So merong paglilinaw about the angel. Di po ba? And of course, our Lord Jesus Christ. Roman number 2, how do we know that angels exist? Paano na po natin malalaman? Totoo bang may angel? Bakit meron mga simbahan na every Sunday nagpapalayas ng mga demonyo? May mga ganun, ano? Parang meron ba ministry ng ganun na every Sunday may casting out demons sa loob ng simbahan? Ano implikasyon? Lagi may demonyo doon sa loob ng simbahan. Di ba kapag nararamdaman ng mga demonyo presensya ng mga Kristiyano o ng Panginoon, magtatakbuhan yan eh. Presence pa lang eh, di ba? Kailangan papalayasin yan. Okay. Balikan natin yung Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Genesis 6, 1 to 4. Sabi? Now, it came about when men began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them, that the sons of God, meron din sabi, no? That the sons of God, so that the daughters of men were beautiful, and they took wives for themselves, whomever they choose. Then the Lord said, my spirit shall not strive with man forever. Bakit? Because he also is flesh. Nevertheless, his days shall be 120 years. Verse 4, the Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them, those who were the mighty men, who were of old, men of renown. So, yun, may binanggit. Kasi ito, isa sa debatable na naman itong yung sons of God. Ngayon, ano po ang mga view dyan? Actually, nasa yan eh. Sa sinasabi nilang Book of Enoch. Nawawala. Medyo controversy ngayon yun. The Book of Meron sa Book of Enoch ng account. Actually, yung theory na yan, yung conspiracy theory na yan, ng mga Nephilim, tsaka yung mga nabubuhay ngayon, nandun yan. Spirit being talaga, ayon sa Book of Enoch. O ano siya? Ano na siya, tao na. Mix siya eh, parang hybrid ang dating. So, another ano yan. So, tinawag sa Tagalog. Tagalog nga, anak ng Diyos, di ba sinabi? Anak ng Diyos. Ng anak ng Diyos. Isa lang ang gumagamit ng heavenly beings, yung Good News Translation. The heavenly beings, some of the heavenly beings. No? Son of the heavenly being. Heavenly beings. Okay. Pero sa ibang termino, Lahat ng translation. sons of God. Pero Sons of bishop, God. sons of God. Sa sa Mga anak ng Diyos, parang ganun. sa Hope 1:6 saka Job 2:1. Meron this saka sa 33 verse 7. Tapos yun na, yung pang-apat yung Genesis chapter 6. Ito lang yung may record na sons of God. Sons of God. Kaya Etong Genesis chapter 6. Binabasa ko ng angels, sinawag din sons of God. Kaya lumitaw yung Genesis sa chapter 6 verse 2. Na yun daw yung mga sons of God dyan is the angels. At yung mga fallen angels na sumiping sa anak ng tao. At naging mga giant daw sa panahon na yun. Pero walang ganun bishop eh. Pero posibilidad. Another context na yung for eh. Kahit hindi tayo lumayo dito, kahit di na yun sa Book of Enoch, may posibilidad talaga na hindi ito ordinaryong tao ang tinutukoy na sons of God dito. Kasi doon sa verse 2, ang sabi nito, sa Good News Translation, some of the heavenly beings saw that these young women were beautiful. So they Beautiful. took the ones they liked. And then, tatanong ka sa verse 4, in those days, and even later, there were giants on the earth. Nagkameron ng giants nung nakipagtalik na itong mga
sons of God na to, na heavenly beings daw. There were giants on the earth who were descendants of human women and the heavenly beings. Descendants of human being and heavenly being. Doon lang nagkaroon. May posibilidad. Pastor, Isabel, basa mo please. Good News Translation. Oo. Ito yung counterpart. Baka yan ang... Ibig sabihin, kung Good News Translation yan, May heavenly, translate yan, sons of heavenly God, being. Sinabi ng heavenly being. Oo, kasi sinabi sons of Oo. God. Depende sa translations po kasi. Oo. Pero ang mas malapit-lapit Kasi sabi naman nga talaga na yan, sa Hoogs, may binanggit talaga sons of God. Oo. Yung sons of God dito, ginamit nilang heavenly beings. O, sa ano? Sons of heavenly being. Parang ganon. Oh, heavenly being. Hindi, ang pinupunto ko dito, Pastor, yung sons of God sa ibang translation na heavenly beings ang gamit ni GNT ay posible na ang sons of God dito hindi regular na tao, normal na tao. So kung hindi siya normal na tao, during their time, sino sila? Yun ang question doon. Sabi ng iba, yun na nga yun sabi. Sabi ng iba, ito yung mga fallen angel. Sabi naman ng iba, ito yung mga angel na, anong tawag dito sa Bukubino? Yung tagabantay sila sa earth. Ha? Ha? Hindi siya galing. May term silang ginagamit doon. Sila ay galing sa, hindi sila galing sa earth. Kaya binigyan sila ng term na sons of God. Pero mas ginawang literal ni GNT na heavenly beings. Kasi nga, sa verse 4, nagkaanak sila ng mga higante at naging mga magagaling na mga nilalang dito sa earth. Ang detalye nito, mababasa mo lang talaga sa Book of Enoch. Mas maintindihan mo sila pag binasa mo sa Book of Enoch. Pero hanggang dito lang ang sa Bible. Yes, sa Bible kasi natin, meron sa mga sa sinabi ko na, bali 4 na verses lang yan, mababasa mo yung sons of God. Yung angel, tinawag yung sons of God. Yung sa Genesis chapter 6 naman, na nakisiping sa mga anak ng babae ng tao, tinawag yung sons of God. Ngayon, kung totoo to, at magkakaroon tayo ng contradiction, contrast doon naman sa sinasabing sila'y magiging mga anghel na hindi magkasama. So ngayon yung pagiging anghel kasi hindi naman nabago yun eh. Yung pagiging anghel, Ito talagang debatable talaga. Hindi, Bishop. Diba? Yung pagiging anghel, hindi nabago yun eh. Kahit itinapon sila sa lupa. Naging fallen angels lang. Pero hindi nabago yun. May sulat din si Jude, verse 6. Tingnan sa Jude verse 6. Tingnan mo nga. Sabi niya, Jude the angels 1:6. who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling. Abandon their proper dwelling. Sabi doon, this he has kept in darkness, bound in the everlasting chains for judgment on the great day. Jude 6. Tinalakay niya rin ng angels. Tinalakay niya rin ni Jude si Enoch. So referring to the ibig sons of sabihin, may knowledge si God. Jude about the sa theory ni Enoch about the angel. Kasi dito sa Book of Jude. So is it possible na literal angel talaga yung Kaya sabi niya dito, yung mga position nasa of Genesis authority. 6:1 to 4? Ako, Bishop, kasi hindi ako niniwala. Kasi kung Hindi ako niniwala. Hindi literal na angel. Kasi, kaya gumamit ang angel kasi, kahit na hindi nagsasalita. Kasi yun nga yung supporting hindi ano nila eh, yung nagbabago Jude ang 1:6 eh. Ang nabago lang doon. May 2 Peter 2:4 pa yan eh. Doon sa Second langit. Peter 2:4. Inihanda sila sa everlasting punishment. Hindi pwede. Hindi po pwede, hindi mababago yun. Yung pagiging anghel nila. At tingnan natin 2 Peter chapter 2 verse 4. Parang kahawig ng Jude 1:6 eh. Sabi ron, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness, reserved for judgment. Kahawig siya, Bishop, Jude 6. Oh, Jude 6 1:6 tsaka 2 Peter 2:4. Ba't meron siyang kahawig? Oh. Tapos verse 5, chapter 2 verse 5, and did not spare the ancient world, but preserved Noah. Yan ang binanggit na. Preserved Noah, Binibigyan ng example. a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought the flood upon the world
of the ungodly. So yung konteksto ng panahon ni Noah. Kasi ako bishop, di ba? Ang paniwala ko kasi dyan, ito lang, ito naman hindi man ito doctrine. Akin lang to. Yung sons of God kasi dyan, ito yung mga unang anak ni Eva at ni Adan na hindi nakasama doon sa, hindi sinilang sa pagkakasala. They are called the sons of God. Sa panahon na yun, marami na Kaso nga, meron nga panlaban ito eh. Nagkaroon ng dalawang uring tao sa panahon na yun. The sons of God, yung mga unang anak ni Eva at ni Adan sa hindi pagkakasala. At yung sons of man, ito yung mga anak sa pagkakasala na. At ito yung tumutukoy doon sa anak ni Cain. Marami yan eh. Saan po kayo kumuha ng unang anak ni Adan? Nung hindi nagkakasala. Ano naman yan? Kaya nga. Kumain sila, wala pa silang ano eh. Sabi ko siya eh. Saan kumuha ng asawa si Hindi, Cain? pastor siguro, kasi yung, ano po translation sa hawak niya? Ano po nga yung translation? Yung good news kasi. Nung siguro, yung binanggit ng Bible na Son of God, they think that, siyempre, pag sinabing Son of God, it talks about God, heavenly being. Kaya parang idinikit niya lang yun. Pero sabi nga dito, sa mga ibang komentaryo, mas pinaboran daw talaga yung unang translations yung King James Version na Son of God ang ginamit, hindi yung... Hindi. Sino yung Son of God? Mga literal Sons. pala tao? Ano po? Sons of God. Tao ng Diyos. Tayo, di ba, anak tayo ng Diyos. Nung naborn na tayo, tinanggap natin si Jesus, ang tawag siya, Son of God, anak ka ng Diyos. Ganito, sige. Kaya dun siya Eh, sino yung sons of God at sino yung daughters of men? yung mga hindi Yung mga mananampalataya. makasalanan. Yung mga makasalanan. Kasi di ba Paano tayo yung mga mga hindi righteous? unequally So, yun? paano nilidefine yun? Genesis chapter 1, 2, 3. Pagdating sa Genesis chapter 4, tapos dumami Kaya nga, sila. di ba, after- 5, hindi na. Genesis chapter 5. Oh. Tapos Genesis Kasi chapter Pastor 6. Romel, dapat nandito ka eh. Bago bahang gunaw eh. Ito meron nakalagay kasi dito. Kaya nga, after that, di ba, sabi nga, na ang Diyos ay nagsisi siya kung bakit nilikha niya ang tao. Ito sabi, Ba't na ganun ang tinukoy? Hindi nga. Ba't tao na? Paano Kasi nga, nilidefine yung sinasabi natin, sons of men, sons of God, at saka the daughters of men. Paano nilidefine yun? Kasi tamo ha, tama dumami yung tao eh. Dumami yung tao nung naghiwalay si Cain sa kanyang mga magulang, ang haba ng lifespan ng tao eh. Yung mga kaanuhan nila Adan, yung nakuha nun eh. Kaso nga lang, syempre, dahil nga sa Anak si Adan eh. generations from generations, Tama. yung iba, patuloy pa rin na ginagampanan yung natanggap nila sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang ama na sila Adan. Yung iba naman, naghiwa-hiwalay na ng belief yan. So, ibig sabihin, yung mga practices nila iba na. Kayo na pangasawa. So, ibig sabihin, paano natin ipapaliwanag yun yung nung pinalaya siya ng Diyos, tumahan sa bahay ng Nud. Paano yun? At doon nakapag-asawa. Yun nga, dahil Pangalawang proof. Sabi niya, paano kung ako'y aalis sa harapan mo? At kung sino ang makasumpong sa akin, di ba nilagyan siya ng tanda? papatayin ako. Nilagyan siya ng tanda. 2, 4 sila, -1, 3 na lang, pinalayas pa. Bakit sino kinatatakutan niya? Iligan lang na 3 pa lang sila ron, pinatay niya pa yung isa. Sino kinatatakutan niya? Siyempre, dahil nga sa yung tao kasi pag nagkakasala, ang feeling niya. Hindi. Kasi ganito yun eh. Kaya ka natatakot kasi merong taong papatay sa'yo. Kasi, ang tinutukoy mo, meron tao tao nag-i-exist. Kay Cain. Kinatatakutan ni Cain yun. Pero- sakaling masumpungan ako, papatayin ako. Pero kung sinasabi ibigyan ko, ka ng tanda. unang anak ni Adan bago sina Cain at Abel. Kaya sabi ron, tapos tinawag na sa man. bigyan ng tanda at sino mang papatay sa'yo. Ay 7 Kasi- 7 Sa ano, times. sa Oh, ano yan. Tamo may parusa na kagad sino papatay sa'yo. Tinawag sila Hindi, na setay. sinanda, Sila ang habang mga panahon, ibig suminisip. sabihin eh. Ang Dapat pananalin niya hindi ng ganun. tao Eh, at bakit sumasabi hindi sa anak kinakautan ng Diyos siya? kaya tinawag na anak ng Diba? Diyos. Bakit Anak di ng bayan na? tao, sila ang Meron mga mga tao doon sa suminisip. bayan. Hindi natin pwede sabihin na hindi dapat ganun. Yan, ganun nga pinapakita ng salita ng Yes, Panginoon. pero, Sila- paano Lumayan sila tayo dito sa ano Hindi. yung ating
Yun. Kasi ang ulat kasi, yung ano Sa AI din. yung Sons of God. At saka Sons of God Kay na Enoch naman, nagkaanak ng higante. mga anghel Anong naman klaseng ay tao sa to na yung magkakaanak sa ng Enoch, higante? Pinakamagandang interpretation. Ha? Nephilim yun. Pero ito kay Ano? Seth, Nephilim. anak ng Nephilim Diyos, yun sa mga anak ng Diyos. nagtatanda. meron. Higante, Siya, masabi ko sa kanila. ano, 6'4". dalawang Tatlong view? Tatlong view? Dalawa lang view? In those kay days, NLT, in yun ni those days, yun ni and for some ni time Enoch, after, tsaka yun ni Seth. sabihin, after nung Okay. Diba naniwala sa ano, mga hindi, di ba no? giant kasi Nephilim tayo, lived ano, on earth. tinawag For tayo na whenever anak the ng sons Diyos. of God bilang had mga righteous. intercourse Tama with yung women, Oh, yun nga. they gave birth Gulo lang. to children who became the heroes and famous warriors of ancient times. Kumbaga, itong mga sons of God na tinutukoy, hindi sila ordinaryong tao na nagkaanak sila ng hindi ordinaryong mga anak. Yun nga. Sila nga yung So, mga sino anak ni itong mga Abraham. sons of God na to? Sila yung anak niya at saka ni Eva na hindi pa sila nagkakasala. Yun, Ay, saan natin makikita yung mga yun? Ito, merong view. Pakita ko yung dalawang view. Sandali, ito meron. Pati May- the verse. Ito, dalawang view. Ang tanong sino ang mga anak ng Diyos at ang anak ng tao? May dalawang tanyag na pananaw ang mga scholar ng Biblia tungkol sa kung paano nabuo ang mga higanting ito. Una, ang pananaw ng mga nahulog na anghel, mga fallen angels. Ang sabi sa Book of Enoch's Bishop, yun ay watchers. Yun yung matandang paano Ito ang pinakamatandang interpretasyon. No? Matatagpuan sa aklat ng Enoch. So, anak ng Diyos, sila ay mga anghel na naghimagsik at bumaba sa lupa. Yun. Anak ng tao, Yung nasa mga ordinaryong babaeng mortal. No? Mga kainites yan pang ganun Resulta, ang pagsasama ng espiritu, anghel at laman, ay nagbunga ng Nephilim. Mga nilalang na mga kakaibang laki at lakas. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa Biblia na naging lubhang masama ang mundo na nauwi sa baha, Great Flood, sa panahon ni Noah. Pangalawang pananaw ng linya ni Seth, Sons of God, line of Seth. Yan. O yung mga C-type, no? C-type view. Tinawag silang anak ng Diyos. Sila ang mga supling ni Seth, ang banal na linya ng mga tao na sumasamba sa Diyos. Anak ng tao. Sila ang mga supling ni Cain, ang linyang lumayo sa Diyos. Resulta, paghahalo ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay nagresulta sa pagtalikod sa Diyos. Ang mga higante rito ay maaaring tumutukoy sa mga taong naging makapangyarihan at malupit na pinuno. Hindi kinakailangan literal na higante ang lalaki. Ikatatlo, ang Nephilim, katangian at kahulugan ng Nephilim. Ano man ang interpretasyon, piliin narito ang tinuturo ng doktrina tungkol sa kanila. Kahulugan ng pangalan. Ang salitang Nephilim ay nagmula sa salitang Hebreo, napal, na ang ibig sabihin ay ang mga nagbuwal o ang mga nahulog. Sila ay mga nang-aapi at naghahasik ng karahasan sa lupa. Sila ay mga giborim. Tinawag din silang giborim sa Hebreo na nangangahulugang mga bayani o makapangyarihang lalaki. Ngunit ang kanilang kabayanihan ay nakatali sa yabang at sa dahas, hindi sa kabanalan. So, bakit sila binanggit? Binanggit sila upang ipakita ang ganap na katiwalian ng mundo. Bago ang baha, ang pagkakaroon ng mga Nephilim ay simbolo ng pagkasira ng kaayusan ng Diyos sa pagitan ng langit at lupa at sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Okay. Ngayon, tanong, bakit may mga higante pagkatapos ng baha? Tsaka yung Bishop ganito. At saka siya, May mga higante pala, sila Goliath, di ba? Siya Goliath. Meron pang remnant. sa ano? Di ba nalipol na sila? Ubus na sila sa baha. Wala na tira sa kanila nung nagbaha. Hanggang ngayon, meron pa rin mga 8-footer. Hindi, si ano yung lahi ni
Goliath. Pilisteo, di ba? Si Giant eh. Sinabi ron eh. Balayat nga. After ng flood yun, ha? Bishop, Saan galing yun? merong American na archaeologist na sa Batista ba siya? Sino nga to? Yun nakadiscover ng Noah's Ark. Hindi lang ang pangalan. Anyway, okay. So ngayon, yung kanyang discovery sa Noah's Ark masyadong authentic na sinundan ng marami pang mga archaeologists na hindi naniniwala nung una na nakumbinsi sa na-discover niya na yung Noah's Ark na nakita doon sa Turkey sa isa sa mga bundok ng Ararat, yun talaga yung Noah's Ark. At may bago ngayon na nang in-x-ray yun, may mga cubicle sa loob na magde-define ng mga rooms ng mga animals. So ngayon, lumabas na mayroon pa siyang ibang mga accidental discoveries nung siya ay sumakay ng taxi. Hinahanap niya kung saan yung Noah's Ark. Tatlong beses na nasiraan sila ng Hindi, ang taxi. tanong doon, sa langit. Ay, kung Yung pala, yung pagkakasira ng taxi, meron palang Yung purpose binagsak. si God daw doon. pwede At sumapi sa naglagay siya tao. ng bato kung saan siya nasiraan ng taxi. Okay. Ngayon, doon sa mga Kaya ganun. napuntahan niyang lugar, Sabi sa tao, tapos may ginamit ng natagpuan tao. siya. Natagpuan niya kung saan inilibing si Mrs. Noah. At noong ito daw ay tinanong nila mga local for so many centuries of years na, ang alam ng lahat ng local doon, si Mrs. Noah yun. At yung kanyang kabaong na nakalibing doon at hinukay nila, umabot ng 16 feet. Oo, Malaki. pwedeng gumamit ng human instrument. Tapos, na-discover pa nila na yung description ng Bible kung saan si Noah nagtayo ng altar para mag-offer ng sacrifice Ang taas pagkababa niya. Ang taas. Pagkataas no, mag-offer ka no, hanggang dito mo lang, kung ikaw yung tao, dito mag-offer ka. Sa kanila, sobrang lagpas dito. Sa kanila, Malaki nga eh. ganun kalaking bato. So, ang kanilang conclusion, si Noah ay higante. Malaking tao. Hindi siya normal na size natin. Kasi Pilipino. Nephilim siya. Lahi siya ng mga Nephilim. Filipino. Hindi, ang ano kasi dyan, Yun ang mga palisipan lang natin. kung titignan kasi natin talaga, kasi sa haba ng panahon kasi, sinumpa kasi ang lupa eh. Nagkaroon niya tawag si parang Walang evolution lamang. na to eh. Diba? Pinatayo mga unang tao. Ganun. Ganun kasi yung ano dyan eh. Kaya nagkaroon ng mga unano, kasi sumpa ng Diyos kasi yun eh. Nagkaroon kasi ng pagbabago ang mundo nung panahon. Ang tao talaga. Pero kung iniwala ako na yung unang tao talaga, malalaki sila. Malalaki sila. Malalaki sila. Saka maraming So, maraming nahukay ng mga Ano yung final? na ang lalaki. Yung sons of God. Ako di siya kasi sa akin, yung sons of God, hindi ako naman anghel. Kasi Oo. binanggit na kasi dyan na hindi mag-isipang asawa. Oh. So, paano yun? Dahil nagkasala sila, pwede sila mag-asawa? Hindi. Human Kasi ang Hindi, anghel kasi- tingnan niyo yung kasi grammar, sasabi- yung grammar ng Matthew, yung binasa natin kanina, sa langit, magiging katulad sila ng mga anghel na walang pag-aasawahan. Oo. Yung Angels naglalaro naman sa isip ko, how about, galing sila sa langit, si Lucifer pati kampon niya binagsak. Papasok yung Jude 6. Di ba? Di ba? Binagsak Doon walang pag-aasawahan. Pagdating dito, Dito na nasa mortal land siya Nasa mortal land pagdating Kung dito, sa human. is it possible po pwedeng sumapi sila sa isang tao? Kahit sumapi Sapian pa nila siya, halimbawa, at least pa rin yung tapos tao makipag-sex pa rin. o direct po pwedeng makipag-sex sila? Hindi, kaya i-consider mo rin ng view ni Jude Sabi niya, hinubad Yun nga, di ba? Paano yun? Nung nahulog Hindi, kasi ganito yun eh. Ang anghel kasi, nung ihulog sa lupa, ang una wala sila ng karapatan, yung tumira sila sa langit. Yung pagiging anghel, hindi Yun nga. magis yun, hindi mapapakita. Walang kinuha si Lord doon. Walang binawi. Walang binawi doon. Wala na ba? Ibig sabihin, wala silang kasarian. Wala din siya po, hindi sila Walang po pwede kasarian. ano, hindi sila po pwede No, na- di ba? Malinaw sa langit, wala raw pag-aasawahan Walang sexual relationship. Kaya naging tanong natin, nung binagsak, Wala pa rin di siya. Wala pa rin. meron bang
view ang Bible? Meron bang sinabi ang Bible? Walang pagbabago. Wala rin, silent din ang Bible. Silent ang Bible, pero sigurado doon Bishop, Pagtayo walang ng Bible. pagbabago. Kami sa madaling salita. Silent siya, silent na rin tayo. Malabong angel yun. Ang pwede pa doon, Maraming waters. Ginamit kasi ng translations. ang pwede pa Mas doon, katanggap yung yung mga anak niya at Oo. saka ni Eva, di pa nagkakasala. At saka yung Keset, possible. Pwede pa. Oh. Mas katanggap-tanggap yung Gulo ka eh. Ang contention mo naman kasi, Pastor, ay wala pa yung mga anak ni Seth at sinabi niya, pag may nakakita sa Pag-inaral akin. mo meron, pag-inaral mo. Hindi, yung mga anak ni Seth, wala pa, hindi pa pinanganak si Seth. Kung ang tinutukoy natin ay si Seth, ang lineage ni Seth ang napangasawa ni Cain. Isa pa yun. Bakit sasabihin ni Cain na wala pa naman yung linya ni Oo, Seth? wala pa. Bakit sasabihin ni Cain? Sino mga sumpong sa akin, papatayin ako. Oo. Ibig sabihin, nag-insinuate yun na may mga tao na other than them. Oo. At saka sinabi rin ni Lord, dapat sinabi niya, wala ka pa lang ano, ikaw pa nga lang ang tao. Hindi, Tatlo baka nabahagi din ng tatay nila. Chapter 4, verse 24 ng Genesis. Ano Bishop? Chapter 4, verse 25 to 26. Kay Seth, tingnan natin kay Seth. Keset lang yun. Seth muna tayo. Punta natin si Seth, ha? Genesis chapter 4, verse 25 hanggang 26. Tagalog, yeah. Gawin sinuwingan niya dan ang kanyang asawa at ito'y nanganak na isa pang lalaki. Chapter 4, Sinabi verse ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel Oo. na pinatay ni Cain. At ito'y tinawag niyang Seth. Yes, Seth, ayan na. Si Seth ang ama ni Enos. Noon, nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Oh, so, pumalit kay Abel. Pinatay si Abel. Tumakas si Cain. Sinipingan ni Adan, at saka ni Eva. Ni Adan si Eva. Sa tao. Ayaw mo na. Kanak. Saglit. Ayaw mo na. Pumasok na si Seth. Oh. Ganito, itong verse 25 na huli ito. Bago yan, nag-asawa na si Cain, bago pa pinanganak, sinipingan ni Adan. Oh. Ang Yeah. pangalan ng asawa ni Cain, pinangalanan Oh, talaga si yun. Ada at saka si Si Ada, si Sila, no? Ada and Sila. Nagkaasawa na siya. Ang kan ni Cain, verse 17 hanggang 24. Kumbaga, Oh, hindi sa history, dahil ah. ni Seth. Hindi lahin si Chan. Sa historical, yung history, di ibig sabihin, nag-asawa si Cain, kay Sila, tsaka kay Ada. Ada. Oh. So, Sino yung mga dumami yan? yung lahi niya. Sino yung mga yan? Nung dumami na yung lahi niya, Kanino anak si sinipingan uli ni Adan si Eva, naging anak si Seth. po yan, Pastor. Kasi Ito yung tinatawag ng mga, wala namang ibang magiging sabi nila, sons of God, ano mga anak ng Diyos, yung lahi ni Seth. So, ngayon, binanggit sa chapter 5, yung lahi ni Adan, ano? Pangilan si Seth diyan. Oh. Pangatlo. Ito parang pangatlo, pang-apat ata, ano? Ito sa verse 6 eh. Seth lived 105 years and became the father of Enosh. Then, Seth lived 870 years, 7 years after he became the father of Enosh and had other sons and daughters. So all the days of Seth were 912 years and he died. 912 years, ha? habang buhay kasi. So, Hindi nga eh, wala naman tayong problema doon sa haba ng buhay. So, posible din na tama si Bishop yung yun nga, yung sons of itong God. Ada at saka Sila, hindi ito lahi hindi ito galing kay Cain. Parang sila yung sons of God. Hindi lahi Hindi. nila Cain. Ang lahi ni Cain, Hindi yan lahi yung daughters of ano eh. Ni Adan. Kasi mayroon kasi katuruan na si Adan at saka si Eva ay hindi sila yung kauna-unahang Hindi mo human naman, creation. kukontrol mo naman. Hindi sila. Kung naman, may other. Nanggugulo May na other lang. human being. Nanggugulo na lang. Kasi Basta we will stand in the truth. God created man. O God sa Diyos. Wala na. yung Yun lang, connotation na sinabi ni Cain na ako'y papatayin. Na ibig sabihin na meron ng ibang tao during that time na nagkasala. Lahi nila ata, tsaka ni Sila. Oo. Di ba? Saan galing? May teaching dito na
galing ito sa unang anak ni Cain na hindi created in the image of God. Oh, yeah. Ay, hindi Ah. pwede. Kain Nung naman, ano, nag-create kain, na siya, ano, Itsura. nung create, kasi ang idea dito, ang earth daw ay millions of years na yan. Paano nagkaanak si Cain? Oo. Sa So kanyang meron ng magagawa, mga kasama meron ng humanity na hindi created in the image of God. Then God finally decided to create human beings out of His image. Medyo ano So yan. extra biblical yon. Extra biblical Ang tawag dyan, Ito, deep ang- web. Deep web yan. Ang point natin dito, saan nga galing ito si Ada at saka si Sila? Yun ang nasisabi ko nga sa iyo eh. Hindi ba nagkakasala si Eva at si Adan? Nagkakaanak na. Si Cain at si Abel, anak sa pagkakasala na to. Iba ang kaisipan nito sa kaisipan ng mga nauna. Kasi nung pinalabas sila, sa Garden of Eden naman sila pinalabas eh. Agree kayo doon? Oh. Yung Eden, yung Wala kasi sa Bible yon eh. Oo. wala tayong mababasa. Kahit may Pero pag man lang inaral sana, natin, wala eh. pero pag inaral natin, tinan mo ha, sa umpisa pa lang eh, ano masasabi natin, sabi ng Biblia, likhain natin ng tao. Tama? Tapos binas pa lang sila eh. Humayakit pagpala natin. Yung basbas sa mga hayop sa mga parehas eh. Sa Genesis chapter 2, pinakita nung paano likha yung tao, pero wala yung basbas doon. Siya nagsimula si Eva, di ba? Oh. Wala nang basbas. Ibig sabihin, tapos yung record, pagdating sa Genesis chapter 3, ito ng Diablo. Tapos pinalabas. Naging anak si Cain si Abel. Sorry Hindi ba na. sabihin, doon pa lang sila magpaparami matapos magkasala? Baka sisira yung design ng Diyos na paramihin kayo. Oh. Catholic teaching. So historically, alin na mas malapit? Sons of Seth, yung mga sons of God, o sons of angels or fallen angels? Eh, sabi hindi siya kung saan sa men. Oh, kay Pastor Romel, sons of Seth. Sons of Seth. Ganun din ako. Tapos yung Sons of daughters of Seth. men, Sons mga of Seth. daughters of Cainites. Yes. Kaya lang di siya Pwede, Israel. di ba? Andiyan mga lahi ni Cainin. Sino pa kasama ni Cain? So, Kaya nga natala din sa Bible yung lifespan ng mga tao. Kaya nagko-connect yan eh. Hindi nga eh, wala pa nga si ano eh. Wala pa nga si Seth eh. Pinalayas na, may bayan na nga eh. Paano yung paliwanag yun? Tsaka pag-asawa nga doon eh. Tapos sino yung kinatatakutang papatay sa kanya? In the future ba like yun? for example, yung ibang tao na hindi binanggit, no, na pinuntahan ni Cain. Bakit may Oh. tao doon? Di tao. Ano, ilan ang view? Kaya ng mga view. Unang view, yung mga tao doon ay anak ni Adan at saka ni Eva. Oh. Sa hindi pa sila nagkakasala. Yan isang ano yun, pangalawang tanong. Sa panahon na hindi pa nagkakasala o Yes. sa panahon na nagkasala na? Hindi pa. Hindi pa. Kasi kung sa panahon na hindi pa nagkakasala, mga banal yun. Yes eh. Oo, mga banal talaga Mga yun. banal yun. Iba kaisipan ng bishop, kaysa kaisipan nito ano na to. Kaya ka Kasi- Kasi sabi ng Bible, makinig ko, pinalayas ng Diyos si Eva at Adan sa hardin. Tama. Ba't Adan lang sinabi Ate, nakipamayan. Wala ko sinabi, Nakipamayan. pinalayas ang pamilya ni Eva at Adan. Yung pwede yan. Linawin natin, isa, linawin natin yan. Linawin yan. Basta tagawan. Ang nagkasala kasi ha, ang nagkasala, si Eva at saka si Adan lang. Itong mga anak niya nakakalat, hindi nagkasala yun eh. Walang Ay, di. kasalanan yun. Hindi sana naiwan sila sa Garden of Eden. No, ganito yun. Ang Garden of Eden, place lang na siya nilagay yung tao na likha Oo, niya. tama. Pero yung Eden na to, Oh. bahagi lang siya nung Eden. Yung Eden, yan yung earth dati. Pero, Oh. Tapos doon sa Eden, may Garden of Eden. Place lang yun. At may location nga yan. O, Pag di, sinabing may sariling Eden, destiny, may it sariling means- destiny. Kaya nga eh. Yung mga anak ni Adan at ni Eva na ipinanganak sa panahon ng hindi pa nagkakasala. Oo. So hindi sila accountable sa sinner, sa makasalanan. Hindi sila kasama yan. Hindi sila nagkasala siya. Pero sa isang view, no, ipinanganak ni Adan at ni Eva pa rin at Adan, Oo. yung mga tao doon, sa panahon na sila nagkasala. Yun, si Cain at si After Abel na na. magkasala. Si Cain at si Abel na. Kaya bunga na ng mga pagkakasala, hindi lang nakwento. Oo. Yung Eh, mas malapit doon sa ikalawang view. Ngayon,
ito mga hindi nagkasalang ito, tsaka anak ni Seth, nagsama na to. Tapos nagkaroon na ng mingle ngayon. Naging asawa ni mga makasalanan. Kasi bukas sa hindi pagkakasala, ano yun medyo... Pero nakakagulat kasi bakit pinatay? Bago magkasala, Ba't ang sinib lang si Noah? Okay, Bakit? bakit? Ganito. Bakit kasama sa mga haba ng masasama? panahon. Kaya nga eh. Teka natin, ano yan, ano? Sagutin ko, Bisha. Bakit sinabi, rampant na ang kasamaan ng tao? Kung yun ay bunga ng panahon na ipinanganak ni Adan at ni Eva na banal. Bakit sinabi, rampant ang kasalanan ng tao? Sasagutin ko yan. Bisha. Sagutin mo yung tanong na yan. Sagutin ko. Yeah, sagutin mo. Yan. Oh, sige. Ito kasi yung mga kasalanan na to, tsaka yung mga banal na to, naghalo sila eh. Eh, Parang agad yan. Natuto silang gumawa ng kasamaan. Hindi na banal. Hindi. Kasi once you are holy, Holy, banal. you can be my evil eh. Pwede yan. Alam mo yun. Hindi ganun. Hindi ganun. di ba sa Ezekiel, di ba sa Ezekiel, the soul who sins shall die. Oo. Personal accountability. Bishop, yung kasi nasabi na yon, dito na yung nagkasala na yung tao. Oo. Yung sa mga hindi pa nagkasala una, Yun nga naging eh. asawa to ng mga makasalanan. Natuto na to, yung mga anak nila natuto na to Hindi eh. lang naikwento. Oo, hindi na nakwento. Pero mas malapit yung isang Sabi nga ng pinanganak niya. sabi nga ng kachat ni Router eh. Para natin eh. Sabi, mali yung pagtuturo mo, pastor. Bulaan kang pastor, Kaya sabi baga- sa niya. So, tuloy natin. At least merong open view, ha? Siguro tuloy natin, biblical tayo, di ba? Biblical, ano? Kasi masela niyan. Ayan o. Talagang ano yan, eh, no? Sabi rito, Ah, sige. meron dito kung kailan nalaanan pa ni bago ipinangalan, ayun sa chapter 4 verse 1. Now, the man Si had a Cain yan. relationship with his wife Eve and conceived and give birth to Cain. Yun, oh. So, ibig sabihin doon palang nag-reproduce sila. Yes. Hindi. Sinabi ng Bible. Yun lang. Wag. Pagwalaan yan. Catholic doctrine yan. Hindi Oo. Old ano yan, old teaching yan. Piniwalaan Hindi natin yan. Catholic Yan ang doctrine. nakasunod sa Kasi, ang sabi ng Biblia, humayo at magpaalanakin. Ah, Oh, yan, hindi yan, ba yan, sabihin, 128. design ng Diyos na magkasala muna bago magpaalanakin? Hindi. O hindi pala eh. Oh. O, Pero but still, yung word ni Lord na magparami, gagampanan ng tao yun. hindi nga. Kaya Magkasala man sila o hindi, gagampanan nila yun. Inampanan nila, hindi pa sila nagkakasala. Hindi, walang nasulat sa basahin Bible. natin. Oh, kung ako pinalutang Ano, sa basta- Quran, ano? ipalutang mo. Okay. O, sige nga, ano sabi? tayo muna. Ayun, mga pastor. Ephesians 4:6. Okay. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay minanyo ko sa halimbawa sa aking sarili. At ako'y Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsisigit Sa sa nakasulat. mga bagay na nangasusulat. Upang ang sinuman sa inyo Huwag ay magbuti. huwag magpalalo ang laban sa inyo. Ayan. Dagdag ko dyan, Deuteronomy 29:29. I-evaluate talaga, no? I-analyze talaga, no? Yung pinasa ni Pastor Kagawan. Tapos nagkawan. Ang ganito, sabi dito, Tagalogin ko linaw nito eh. Sinibingan ni Adan ang kanyang asawa. Okay. Doon lang napabanggit ito una first time binanggit. At ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki. Panganay. Sabihin, ito yung Oo, unang anak. panganay, oh, yan, oh. Panganay. Kapag kakasala lang yan. Dahil lumabas sa ilin. Anak sa magkakasala. Sa hindi pa nagkakasala, Bisha, walang kalaan ng record doon. Walang panganay, walang susunod. Panganay, anak sa maraming panganay. Okay. Okay, hayaan natin si Pastor yun, paniwalaan niya. Huwag ka namang damay. Kawawa naman si isang pastor. Nanggugulo eh. Baka mamaya pag ni sabi ng pipigalan ito. Mga pipigalan. Brainstorming. Pero pipigalan. Ako pastor, Tanong ko yan eh, sino isa-alang-alang naman natin yung mga Tanong nyo, baguhan. sino yung pangasawa niya? Basta sabi mo, malabo eh. Pastor, saglit lang. Kaya nagtiutuklas ko nga eh. Ano muna natin kasi nag-aaral nga tayo eh. Ito, panlito ulit ito. Sige. Patuloy
babasahin ko lang yung verse Bahala na kayo mag-exegete nito. Panganay yan na lalaki. Ito ang reaction ni Eva. Yun, doon sa reaction niya nagkaroon ng tanong na pwede nga tama ka. Ito sabi dito, Anong verse na ba? sige, verse 1 ulit. Sinipigan Anong ni chapter Adan episode? ang kanyang Chapter 4, anak, ang kanyang asawa at titirigdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, so panganay at sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Linya na maaaring sabihin sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nagkalalaki. Ibig sabihin, nagkaanak siya ng babae. Posible kaya, kung uunawain natin yung linya, nagkaanak siya ng mga babae na madalas hindi naman binabanggit. Baka yun nga sina Ada at saka sila. Sila, tsaka si Ada. Kung guguluhin ko lang yung isip niyo. Pero pastor, after this, nung pinalaya si Cain dahil nga nalagyan sa tanda, doon palang binanggit yung mga pangalan ng babaeng na panganak ni Hindi mas nabi, Adan. anak yun eh. Yung napangasawa, kalababanggit ka na anak yun. O huwag mo nang banggitin niya kasi nakasulat yan. Hindi, Basta nang nag-asawa I have lang to. gotten a man child andito, Oh. nanganak ulit si with the Eva. help of the Lord. Pinakita dyan. Oo. So, with the help of the Lord na to, kumbaga, without the help of the Lord, yung unang anak niya, kasi pinalayas na sila. Posible na may anak si Eva at Adan noong nagkasala na sila, pero hindi. At saka hindi pa mini-mention pag babae. Oo, Hindi pag pa- babae, hindi minimension. hindi pa Pero mini-mention katakata pag babae. kasi na si Eva magkakaroon Silent. ng ganung reaction. Uy, Oh, di ba? laki mo na first time, may Di ba? lalaki ako. Oh, parang hindi, parang panggulo ng mga babae. Kasi nagkaroon na sila ng babae. Hindi, pastor, first time niyang manganak. Sobrang First significant. time niya So, hindi kaya, Eh, na- yan, may pumasok na sawa, naman dito. wala. Pwede naman, pasok yun eh. Ada sila, Sila, Ada. di ba? Saan ba galing si Sila at saka si Ada kasi? Dadagdagan ko yung isip nyo. Sino? Nung magkasala, ano sabi? I will multiply thy sorrow, thy conception. Ano yung multiply? Kung hindi pa siya nanganganak, hindi pa siya nagkasala. O sige nga. Posible nga na nagkanak sila after na magkasala. Hindi pa, wala pa. After. After na, kasi ano na Isa prophecy yan. Yung usapan nila ng Panginoon, nasa Garden of Eden, hindi sila pinapalabas. Sabi niya, sumpain ng lupa. Di ba, Bisa? Oo. Sa pawis. Chapter Andun 3 pa sila yun. sa loob. Wala pa si Cain nun. Oh, wala pa si Cain. Wala pa si Cain. Chapter Wala pa 4 si Cain eh. oo. Tapos sabi sila. doon, Chapter di ba, 3. sabi niya, Oo. I will multiply thy Oo. conception. Ano niya sinabi? Oh. Oh, ting mga anak ka. I will, di ba? Mga, Sabihin. Ibig ba sabihin, ang design ng Diyos, magkasala muna kayo bago kayo magkaanak? Parang gano'n? Hindi ko lang. Ito pa, dagdag ko to. Ibig mo sabihin, sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng buong kahoy ng kalam ng bulit masama. Ilang taon yung nakalipas bago sila nagkasala? No record. Kasi nga, sa panahon na wala pang kasalanan ng tao, no record doon. No record doon eh. Hindi sila nagre-record. Nagsimula mag-record si Lord. Kasi, siyempre, si Lord yan eh. Alam mo, i-record niya gawa ang demonyo. Record ko to eh. Pwede ba ng record ko ikaw Eh, yung ginawa at si ng Pastor demonyo, Miller? yung ginawa ng Hindi, demonyo kami eh. Pastor F. nilalagay Na-record ko. yun, Pero, Ito yun eh. pero di ba, Oh. naniniwala tayo na yung kung may tao man na nadatnan si Cain, naniniwala tayo na ito ay lahi ni Adan at ni Eva. So kung naniniwala tayo na yun ay lahi ni Adan at ni Eva, hindi ikinwento ng Bible. Kasi sabi rito sa 5:2, lahi niya. Sila'y nilikha niya na lalaki. Verse 1 mula. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula sa The book of the generations. Ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae. Tama yan, chapter 5. Chapter 5. Tapos magpalagi sila'y tinawag niyang sangkatawa. Kasi yung mga babae during that time kasi Hindi binabanggit. Tama naman yung binasa mo. Puro lalaki binanggit yan eh, no? Puro lalaki, no? Dilikha sila babae at lalaki sa umpisa pa lang. Oo. No record. Pinaspasan nga sila eh. Pero Kung mahigit magpalalaki. tahimik na kasi ang Bible regarding Ang sinusolve natin dito, sino, matagal ang tanong yan eh, sino ang napangasawa Yan. niya? Matagal ang tanong. Kaninong lahi? Asawa ni Cain, Diba? Oo. sa madaling salita, kapatid niya, yun yung babaeng tinutukoy niya. Ada tsaka Silya. Oo. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae.
Oo. Si Adan, Ah. saka si Eva. Walang ibang tao eh. Wala ibang tao. Saan ba ang gagaling niya? Kasi, Tapos, yung nga, binanggit nung pinanganak si Cain, elder o pangalan. panganay. Nanay. Kasi dapat Malalaki. masagot ka na malinaw dahil ang dami Oo. talagang magugulo sa FB ngayon na ito Sinabi sa manggugulo. Oo nga, di ba? Pero malabo yung yung merong another. Kung anak si Ada at si Cecilia, Tapos meron mga panganay na babae. Una kay Cain na babae. Ada at Cecilia. Pero hindi rin kasi nabanggit Bishop. Okay, kaya nga, may conclude. Silent eh. Pero, Di ba? Pero kung possible na ganun, pwede yun. Pwede rin naman na bago ka nagkasagot ng anak. kung ang stand nga natin na naniniwala tayo na anak din ni Adan at saka ni Eva yung mga tao na dinatnan ni Cain doon sa lupay ng Nod, di ba? Nod yun? Oh. Nandoon si Ada at saka si Sila eh. Doon niya nga nakilala eh at naging nauna kay Cain. So, ibig mo sabihin, dalawa lang yung nauna. Ayun na, di ba? Wala. Puro babae na anak. Yun lang eh. Doctrine of Angels, ano? Hindi. Marami siyang tanong talaga dyan. Ako nga, ano ba yung tanong na yan eh. Pero sinasabi So, natin yung sumunod na tanong, okay na yan, Tyron. May kasarian ba ang angel? Wala. May kasarian. wala, Bishop. Wala. Hindi, ano siya? Hindi pwede, walang babae. Wala po. Wala. Wala. Yun na yung tanong, di ba? Wala. Walang babae, Bishop. Puro lalaki. Basta ano siya, feminine, masculine siya. Masculine siya, Bishop. Oh, ha? Masculine siya. Masculine. Yun ang ano ng debate Bible. po, lalaki lang naman. Ah, Pero sir? walang gender. Wala pong gender, pero based doon po sa... Walang gender. Wala. Ang angel, Parang walang wala gender. po kanya. Sa tao, wala ko ng gender, So, Bishop. kasi ang pinakilala, like for example, Gabriel. Ano tingin natin? Ano yan? Makisig yan. Di ba? Michael. Warrior. Sa tao lang Mga Bishop, makikisig yan. Mga sa tao lang na- parang lalaki yan. Gano'n, di ba? Babae. Sa tao lang. Sa tao lang mayroon. Saka sa mga hayop na ginawa ng Diyos. Para Pagdating sa angels, magpaalalaki. so isa lang ang kasarian, lalaki lang. Masculine lang. Wala. Wala, masculine lang. Masculine lang din. Yun lang ang mas malapit na ron. Beyond that. Ngayon, pagdating ko sa langit, sa ako nasabihin sa inyo, bababaon ako dito. Pag-akit mo doon sa langit. Hopefully. Pag rapture ba? Pag rapture, kinuha ko. Una-una ko sa inyo. Hopefully. Una-una ko. Na-rapture ako. Naiiwanan kayo. Baba ako. Lawan. Ito. Paniwala ka, klase mo ako sa... So, kaya nga, kung walang kasarian, ibig sabihin, hindi sila po pwede makipagtalik. So, negative na yung heavenly beings, yung sons of God. Sa angel, sa spiritual being, negative doon. Hindi siya ako negative na ako dyan. Hindi sila pwedeng makipag-sex pero they can influence. Wala po Influence pwede. Influence lang Influence po. pwede. Kasi di siya... O pwede bang pwedeng halimbawa, spiritual being sila, di ba? Pwede sumapi sa isang human being. Pwede. Sapian Kaya halimbawa ang meron isang ng tao possession, tapos even makipagtalik yung sinapian. Siya ganito. Sinabi yan. natin. Oh. Kasi kung sasapi siya dito sa Sa tao. Flesh to flesh. Oo. Nalala ang produce nun, yung genes pa rin ng Genes tao. pa rin ng tao. Hindi siya kanya. Flesh to flesh. Ipoposes lang naman niya yun eh. Kasi wala nga siyang ano eh. Yun lang, pwede mabago siya. Lala, lumulutang, kung ano nang gagawin niya, ganun lang siya. Pero kung may pag ano siya, Nagkaroon ng Nephilim. ngayon na, ano? Yun nga. Hindi, sinabi lang na lang Nephilim yun. Ibig sabihin kung ang mga Nephilim, lahi di ba ni Seth? Lahi yun eh. Lahi yun na iba sa normal na tao. Maaari po. Kaya ngayon na, Malalaki lahi ni Seth. mga anak ng nga nila. Kasi nga, na yung
isang nakita na malaki si ano. May mga Noah. umabot daw ng mga 50. Hindi ako bishop niniwala ako na si Eva Cheda, malalaking tao talaga. Pwede. Malalaking tao. Baka maraming tawang kayo Kasi ng mga mga angels malaki. malalaki. Nakikita nila eh. Nung nasa Africa ko, Oo, malalaki talaga. nakita ko yung mga bato lalaki. Patong-patong, parang ginawa ng tao. Ang lalaking bato, kasi laki ng bahay. Patong-patong sa South Africa. So, implikasyon na lahi ni Seth malalaki. Bishop, yung unang tao talaga. Matatangkad. Malalaki talaga sila. Kaya lang Bishop check kasi sa kasalanan, nagkaroon ng pagbabago. Oo. Tayo, para mapunggok na tayo sa kanila eh. Kung sa unang tao. Kumbaga bugbog na sa kasalanan. Di ba? Pati mga unano ngayon, sumpa ng Diyos yun eh. Sinumpa ka sa lupa, dami tayo. Dahil galing sa alam mo kayo. Dati ang lupa kasi maganda siya, Bishop eh. Talagang ano, init siya. Eh. Pero sinumpa siya eh. Ito tayo ngayon, lumiit. Ano, pinatahimik. Tumahimik. Wala na Bishop. Di ba, brainstorming eh, no? Talagang, kala natin, simple lang mag-aaral, ano, yung angels. Isa sa Oo. Kasi Bishop, para Ayun pala. maano tayo 60. Doctrine. Para mapatay lang natin yung angels ito. Kasi naniniwala ng ganun eh. Oo. So para ano lang, halimbawa, kung nanganak man sila, di pa nagkakasala, hindi naman kasama sa doktrina niya na impyerno yung kanan Diyos. Hindi naman eh. Kung maniniwala tayo, hindi ito totoo, nasa linang ito, dapat masagot lang natin yun. So yun na pangasawa. So, paano mo siya idedepensa yung stand ng Jude 1:6, 2 Peter 2:4 against doon sa isang view na yung mga sons of God doon na mga malalaking tao from the line of Seth. Yung ayaw talaga mo. Yun ang kailangan nating maging matibay. Idepensa Ano yun. eh, upon generation, itatanong at itatanong yan. Oo, kasi may magtatanong niya, Oo. anong paniniwala niyo, Pastor, Yes. sa Book of Enoch? Bakit daw wala sa Bible yung Book of Enoch? Kasi Ano ang yung Genesis kasi, ang Andun kita yung nagkasala, nasa- binangginan sila yung pamunuan sa langit. Iniwan ang kanilang sariling tahanan ng langit. Mm. Ay iningatan. Jude 1:6. Iningatan sa talika lang, walang hanggan. Yun na naman sinabi sa Jude chapter 6. Oo. Yun lang naman eh. Yun Wala lang. naman sinabi. Pero sa 2 Peter 2:4 may 2:5. Kinlaro roon na ito yung mula nung galing sa panahon ni Noah. 2 Peter, di ba? Chapter 2 verse 4 and 5. Dito naman sa King James Version, sabi rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon. Yun. So, yun sa Jude 6 yun. Jude 6. Kundi sila ay binulit sa impyerno at kinulong Oo. sa mga tinaglan na binigyan upang ilaan sa paghukom. Yun lang naman eh. Kinlaro sa 2:4 ng 2 Peter. Oh. 2:4 and 5. 2:4 na mo sinasa ko eh. 2:4 na ba? May 5 yan, verse 5. Tingnan mo. At ang dating sanlibutan. Yun, dati sanlibutan, ay hindi panahon ni tinatawag. Noah. Oo. Kasi dating sanlibutan sabi ng Bishop, nung pagkatapos Panahon ni ng bago, Noah. Binanggit yan. Yung dati, yung dati. Oo. Yun ang unang sanlibutan na ginunaw. Opo. Yun yung sanlibutan. Dadatwag, iningatan. Yung sabi niya eh, ni Noe, nangaral ng Yun, panahon ni Noah nga eh, tinutukoy eh. Yung unang sanlibutan Bishop dito, yung ano, yung kasi from ano yun eh, from Genesis yun eh. Yes. Oh, yung panahon Oo. na kinalabas Hanggang sila. kay Noah. Doon na nagtawag sila kasalanan. Hanggang kay Noah. Hanggang kay Noah. Mm-mm. Yun yung dating sanlibutan sinasabi. Yun nga, yun dati Tapos sanlibutan. nagkaroon ng generation na. Nakasama sa mga nalipol yung mga sons of God doon. Yun, di siya. Na nakipag-asawahan sa sons o daughters of Hindi men. ko na lahat yung di siya. Wala na yun. Tapos na yun. Ubus na yun. Lipol na yun. Wala na yun sila. So, Tapos na. Paano tayo? hindi, yung nga. Yung babalikan ko yung tanong. Hindi, Bishop kasi ako niwala talaga yung Sons of Seth ba o angel? O sons of God? Son of Seth yan. Yung sons of God doon. Depensa nyo yun para kailangan mo. Kasi yung sa akin na. Yan. Ganyan na lang muna tayo. May overtime tayo. Alalay naman tayo mga ano tayo dito. Sabi ni Bishop, Para si- theologians tayo. Ayan, theologian. Ay, inaaro natin gawa ng mga theologians eh. Paano yan? Theologians sila. Kung may matuklasan ka, sabihin mo, theologians ka eh. Lahat Depensa, tayo. gawa mo ng thesis yun. Kasi talagang maganda yung Di ba, Bishop, sabi mo, di ba? may view. Kasi inaaral kasi natin ngayon lahat. Libro. Dapat sabi ni magko-conclude- Bishop. Galing magko-conclude lahat sa natin. theologians yan. Oo.
Oh, hindi tulog yan. Iba yung tulog. Theologians ka na rin, sabi ni Bishop. Theologian. We are also theologian. We can make our own theology. Kaya, pag tayo But be mananalangin, sure that our theology is biblical theology. Yan, dapat. Gagawa ko ng thesis. Siguraduhin natin. Not human theology. Kaya Kaya tayo nag-aaral. Bishop, kaya pag Ang lundo biblical. tinawag kayo ni Bishop na ikaw ang unang manalangin, ang panalangin ninyo, Lord, ilabas mo yung katotohanan ng salita sa bawat isa sa amin. Okay, tayo manalangin. Ikaw na manalangin, Okay. Pastor. Ay, hallelujah. Sige, magbigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Yes, Maraming Lord. salamat. Pinapupurihan ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga bagay na pag-usapan namin. But God, let your wisdom and knowledge prevail. Hayaan, Lord, na katulad ng sinabi mo sa iyong salita na lahat ng karunungan ay ibaba namin sa paanan ng aming Panginoon Jesucristo. Panginoon, maraming salamat dahil ang bawat isa, nawa o Diyos, ay makita yung katotohanan. Salamat din sa pagmumunan ni Bishop sa amin. Hayaan na ang lahat ng bagay nito yung ma-settled through your word, yung truth of the word of God. Marami pong salamat, Panginoon, and always guide us with your Holy Spirit because you said in your word that you gave your Spirit to us, Lord, to lead us and guide us in all truth. We thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. Ito mo, habang nag-aaral ka, lalo mong natutorta yung utak eh, no?